Ito naman next project ko, no. Na electric fan papalitan ko, no. Iakyat ko to sa taas, medyo mabagal ang ikot niya eh. Full na yan, no, 3. Pero medyo mahina yung ikot. Yan yung nilangisan ko, no. Pero okay naman siya, may ikot pa naman. Tapos itong galing sa itaas, ito naman ang ipapalit ko pansamantala, no. Maganda pa ikot to, tsaka original pa yung motor nito eh. Tapos ito lang yan, oh, medyo dikit dito sa ano yung yung propeller niya dito sa grill, no. Kaya ang gagawin ko niyan, gagamit ako ng ng simpleng remedyo lang yan, no? Gagamit ako ng spacer ito. Para itong propeller gumit na. Pigit na siya dito. So safe na siya. Hindi na siya tatama dito sa grill, no? Okay. So ito hybrid din to. Ito original pa, no? Pero yung niya, yung kanyang yung base sa ibang electric fan yun, no? Sa ibang electric fan ko kinuha. Kasi wala na siyang base. yung hiningi ko siya sa sa anak ko, wala ng base. So nilagyan ko na lang siya ng base. Ito na ako sa malapit sa lababo, no? Para mahugasan ko na rin tuloy. Tatanggalin ko muna itong mga clip niya. Parang laki, no? Yan. Okay. Tanggalin ko muna itong mga niya, lock. Yan. Okay. Tapos iangat. Madumi na rin pala, no? Ito, ang dumi, oh. Ano na rin ang mga alikabok. So, tuloy hugas na to. Then, itong maluwag, ah. Maluwag na. Itong lock ng propeller, no? Ayan. Taking ko yung propeller. Yan, natanggal ko na, no, guys, no? Dumikit, no? Kaya in-applyan ko nito para, di ba yung Mighty Band, yan, pandikit. May pang-alis din yon, yung Mighty Band remover, ito. Nabibili rin to sa Ace Hardware. So ito na, natanggal ko. Natanggal ko na yung yung itong niya, itong propeller niya, no? Nadikit pala. So pag ginanito ko to, yan. Yan. So, mapupust yung propeller dito papunta sa labas, no? So, pagka nilagay ito, ang problema, ayan, no? Masyadong malapad yung spacer, no? Ito. Kailangan nito mga kalahati lang, no? So, puputulan ko to. Alagarihin ko na lang. Pero tanggalin ko na muna itong mga na. Ayan. Ito, hugasan na rin to. So, ganyan na lang tayo, no? Ito naman, pwede nang punasan mo to. Punas na lang to. Yung cage na lang ang lalabang ko. Babasain ko. 근데 그럼 이모도 엄마랑 같이 지금 나온 거냐?
May dikit-dikit na rin to, no? Yan, no? Dito sa gilid, no? Sinuportahan ko ng pandikit yung gilid kasi baka mag-crack. Mag-crack siya. So, inunahan ko na. Punasan ko na lang. Okay, malinis na. Yan. Standby na siya. Ayan, pinutol ko na. Gamit itong, inipit ko muna sa vice grip, no? Ginanong ko muna. Tapos, ayan, ginanong ko. Tapos nilagari ko yung excess dito. Gamit itong ano, hindi yata nakuna ng ano eh. Itong lagaring bakal. So, para pumantay, lilihain ko na lang. Effective nga itong ano. Sandpaper lang, no? Tapos ikakasa ko na doon sa electric pan. Yan. Isangga naman dito, no? Yung parang pin, no? Yan ang sasangga na dyan, yung pin. Lalagay ko na tong, ano, itong propeller. Meron ng konti, oh. Kaso yun natin, up. Kailangan talaga itong isang side, yung isang kalahati naman. Itong isang puto ng ano ko naman na susubukan ko. Tanggalin ko to, no? Masyado mahaba. Ito naman, subukan natin to. Lagay ko ito, okay na to. Then, yun, okay, oh. Medyo mababaw. Mababaw ang baon, no? Ano muna natin, no? Paninipisan ko pa. Yan, kailangan kasi, no, medyo mahaba yung nakalabas na dito sa roscas, no? Para naman tumibay-tibay siya. So, ito na. Nipisan ko na ulit. Tapos, wow, yun. Laki na, oh. Mahaba na, so okay na to. Okay. Okay, ito muna. Yung back grill, no? Usually, merong ano yung guide yan, no? Dito, oh. Naka-protrude tong guide, itong dalawa, no? Tapos may butas dito. Lulusot nyo lang doon. Yan. Yan, yan. Okay na yan. So, lalagyan natin ng lock. Ang lock nito, pa-clockwise, no? So, clockwise siya. Yan. Tamang higpit. Sa yan. Okay, tapos propeller. Yan. Ito naman counterclockwise. Yan. Tapos naiikot, no? Naiikot ng... So dito, kung titingnan mo dito sa gilid, no, malayo na, almost malapit na sa gitna, no? Nasa 1/2 na yung clearance, oh. Nalagyan ko na ng cover. Ito naman, siyempre pag binasa mo kay DK, pag ano ng ano yan, yan. Ang salpak. Yan. Tapos lock. Yun. Yun, nakalock na.
dito. Lock. Lock. Okay. Ayos na, assembled na. Testing! Testing na tayo. Okay. 1. Swing. Guys, ito yung pinalitan ko, no? Yan, no? Nilinis ko na, malinis na, no? Tapos, itong gearbox, tinanggal ko na, no? Kasi, dinikit ko lang yun, eh. Mahirap kasi yung casing ng gearbox, ibang klase yung gearbox nitong ganitong klaseng KDK, no? So, kakanvas muna ako, titingin muna ako sa online kung saan makakabili pati yung metal casing niya dapat, kasi ito malapad yung mounting niya rito, no? So walang ganun, nakadesign lang talaga dito sa ganitong KDK yung gearbox. Baka ako yung heating parang may kinalaman din dito sa sa alignment ng gearbox, no? Kaya nag-overheat. Kasi bago-bago pa yung motor nito, eh. So, dito sa banda rito, hindi ko na nga rin nalalangisan dahil nga nakadikit na yung gearbox niya, eh. So, bibilang ko na siya ng bago. Yan. For the meantime, muna siya, no? Tenga muna. So, ito yung pag-iinit niya. Gagawin ko, mapapalitan ko muna siya ng gearbox, no? Kung hindi na masyadong excessive yung heating niya. Normal lang naman yun, talaga nag-iinit, no? Okay na yun kung mapalitan ko yung gearbox. Pero pagka nag-overheat pa rin, siguro dapat palitan ko na tong motor. Baka hindi na maganda yung windings niya, no? Hindi na, para na-worn out na yung windings. Yan, ito na yung aking pinalit, no? Yan. Maganda-ganda rin ang niya, no? Mahangin-hangin yung kanyang hangin, no? Malamig-lamig ng konti. Yan. Suwabe naman, no? Suwabe yung ikot niya. Hybrid din, no? Iba yung yung kanyang base, iba rin. Okay, guys.